Ayaw mo ba akong kamayan? Sige, sabi ko lang, umupo ka na lang. Gusto mo bang umupo ako kasama mo? Ano ba gusto mo? Lahat ba sila kasama ko? Oo, kasama ko sila, mama. Sabi mo, kung sabihin kong tumigil ang lahat sa paglalakad, titigil din ako sa paglalakad. Sorry, ako na lang. Sige, kukunin ko na lang. Okay, very good. Si rapper Travis Scott ay kinasuhan ng pananakit at pagbabanta sa isang magulong biyahe sa yate sa Miami 2 taon ang nakalipas. Oo, nakuha namin ang body cam footage mula sa kanyang aresto na maaaring maging mahalagang ebidensya sa kaso. Welcome sa Sidebar, hatid ng Law and Crime. Ako, si Jesse Weber. Sige, mabilis lang. Kung gumagawa ka ng content at nagpo-post sa social media, baka iniisip mo, paano namin agad na ilalabas ang mga clip sa mga balitang mabilis umusad. Kaya gamit namin ang Opus Clip. Ang Opus Clip ay AI editor na pinapadali ang pagputol, paggawa at pag-upload ng video sa anumang platform. Ginagawa rin ng Opus Clip ang B-roll. Inayos nito ang framing ng footage at nililinis ang audio. Madali lang, bisitahin ang opus.pro/opus.pro/signup. Mag-sign up ka, mag-upload ka, at sa loob lang ng ilang minuto, magkakaroon ka na ng mga perpektong na-edit na clips na handa na para sa TikTok, Shorts, at Reels. Ang Opus Clip talaga ang yung one-stop shop at ang pagkakaroon ng tool na tulad ng Opus Clip ay nangangahulugan na ang aming mga producer ay agad na makakapagbigay sa iyo ng viral na mga update mula sa korte. Ito ang pinakamakapangyarihang tool para magbahagi ng mga ideya at mag-edit na parang professional. Pumunta sa opus.pro/opus.pro/minority para sa isang linggong libre at pagkatapos ay 50% diskwento. Si Travis Scott ay 35 taong gulang na rapper at songwriter. Kakasampa lang ng bagong kaso laban sa kanya. Tungkol saan ito? Ito. Anong nangyayari? Binintaan ko ang bangka. Dumating ang mga may-ari at sinipa ang pinto ng 2:00. Hindi ko maintindihan anong nangyayari. Sabi ko, pumatok sila. Diretso mula sa bangka. Walang nangyaring away. Wala talagang kaagatan. Marami pa akong body cam footage mula sa mga pulis na maaaring makatulong sa kwentong ito. Hindi palagi may body cam sa isang kwento, kaya interesado akong makita kung anong papel ang maaaring gampanan nito. Meron tayong kasong isinampalang sa Florida. Nasa state court ito. At ito ay isinampa ni na Adrian Frometa, John Steve Holguin, at Mirnesha Hasinovich. Sorry kung mali ang bigkas ko ng apelido. Hindi talaga ako magaling dito. Sa anumang kaso, ito ay laban kay Travis Scott, na ang tunay na pangalan ayon sa reklamo ay Jock B. Webster II. Ngayon, ayon sa reklamo, noong Hunyo 11, 2024 may isang yate noong 2007 na tinatawag na Carpe Diem at sinasabing inarkila ito ni Scott upang umalis sa Miami Beach Marina. Si Frometa ang kapitan, base sa lahat ng palatandaan. Makikita siya sa body cam footage. Pasahero naman si Scott. Kasama niya ang isang security guard na makikita mo rin sa ilang bahagi ng footage at 3 babaeng bisita na tila lahat ay sumampa sa yate. May alegasyon ngayon na nagdala ng alak si Scott at ang kanyang mga bisita. Kaya pumunta ang yate sa Hobby Island Beach. Nag-angkla ito. At ayon sa reklamo, sinabi ni Scott na gusto niyang gumamit ng jet ski. Ayon kay Frometa, tumanggi siya dahil nag-aalala siyang lasing si Scott at hindi siya ligtas magmaneho ng jet ski. Pagkatapos, inutusan daw ni Scott si Frometa na dalhin ang yate sa Epic Hotel sa Miami Beach. Sinasabing tumalon si Scott mula sa yate papuntang Pantalan, iniwan ang lahat, sumakay sa kotse at di bumalik ng 30 minuto. Pagbalik niya, ayon sa reklamo, siya raw ay naging mas agresibo kay Frometa. Si Frometa. Sinasabi ni Frometa na tinapos niya ang charter, tinapos ang biyahe, ibinalik ang yate sa Miami Beach Marina. Pero tila tumanggi si Scott na umalis sa yate. Ayon sa reklamo, kinumpronta ni Frometa si Scott at sinabing kailangan na niyang umalis dahil tapos na ang charter. Ngayon, babasahin ko sa inyo ng eksakto mula sa reklamo. Sa totoo lang, ang unang pumasok sa isip ko habang iniisip ko lahat ng ito, may CCTV footage kaya? May mga text message ba na nagdodokumento ng nangyayari sa timeline o katulad dito? Walang babala. Itinulak ni Scott si Frometa mula sa likod at sinuntok siya sa leeg at itaas na dibdib gamit ang kamao. Umatras si Frometa sa likod ng bar area ng barko para iwasan ang pinsala. Tandaan mo ito, magiging mahalaga sa isa sa mga claim sa kasong ito. Isa sa mga legal na batayan ng demanda. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw si Scott kay Frometa. Paulit-ulit na tinakot ni Scott si Frometa. Kabilang na ang pagsasabi na si Frometa ay, sa kanyang mga salita, patay na at na si Scott ay, sa kanyang mga salita, papatayin siya. Inutusan ni Scott si Frometa na lumabas mula sa likod ng bar at kausapin siya ng pribado.
Pero tumanggi si Frometa dahil sa takot sa kaligtasan niya. Nakialam ang gwardiyang kasama ni Scott, pero pinaalis siya ni Scott sa barko at tinanggal sa trabaho. Ilang bagay ang iniisip ko ngayon, mga posibleng saksi. Kung sakaling umabot talaga ito sa paglilitis, tama ba? Magpapatotoo ba ang gwardiya tungkol sa kanyang nakita, narinig, at naranasan para sa mga nagsasakdal sa kasong ito? Paano naman ang ibang babae? May nakita ba sila sa barkong ito? Ayon sa reklamo, natakot si Prometa at agad kinontak sina Hasenovich at Holguin, na kapwa nagsasakdal sa kaso. Sila ang mga tao, ayon sa reklamong ito, na namahala sa operasyon ng pagpaparenta ng yate. Dumating raw sila matapos ang 10 minuto ayon sa reklamo. Ipinapahayag din nila na nakita nilang agresibo ang kilos ni Scott. At siya nga pala, sa isang paglilitis, iisipin mong lahat sila ay aakyat sa witness stand at magbibigay ng kanilang testimonya. Di umano, tumanggi si Scott na umalis sa barko. Tumanggi siyang umalis sa yate. Pero nang sinubukan nilang bumaba, ibig sabihin, nang sinubukan ng mga nagsasakdal na pumunta sa pantalan, sinundan daw sila ni Scott sa pantalan kung saan sumigaw siya at naging agresibo ang kilos. Mula, ayon lahat ito, sa reklamo. Isang bagay na kailangan kong banggitin. Ito ay sobrang espesipiko, di ba? Espesipikong detalye ng di umano'y alitan at takbo ng mga pangyayari. Palagi akong nagtataka kapag nababasa ko yan sa reklamo o sakdal. Pero kapag nababasa ko ito sa reklamo o civil case, napapaisip ako kung talagang nagpapakredible ang pagiging detalyado ng impormasyon. Isang bagay na dapat pag-isipan. Ngayon, babasahin ko ito ng eksakto mula sa reklamo. Sabi dito, at quote, bilang tugon, sina Frometa, Hasanovich at Holguin ay umatras pabalik sa barko para maiwasan ang karagdagang komprontasyon. Sinubukan ni Scott na sundan sila pabalik sa barko. Ngunit hinarang siya ni Holguin sa gangway para hindi makasakay at maprotektahan ng mga nasa loob. Suminggit si Scott at ibinangga ang balikat niya kina Holguin at Hasanovich. Natumba si Holguin at si Hasanovich nang dahil sa impact, tumama ang tiyan at puwitan ni Hasanovich sa mesa. Pagkatapos ng impact, umatras si Holguin at Hasanovich sa loob ng sasakyang dagat na hinihiwalay ng pintuang salamin sa panlabas na deck. Tandaan ito, lalabas ulit ito mamaya. Pinigilan ni Frometa si Scott na habulin sina Holguin at Hasenovich, pero nagtungo pa rin si Scott sa kabilang bahagi ng barko at nakarating sa pintuang salamin papasok. Sa totoo lang, isa sa mga iniisip ko ulit ay, may surveillance footage ba sa yate na ito? May mga kamera ba? Bumalik sa reklamo, sumigaw si Scott na patay na sila at pilit binubuksan ng pintuang salamin habang pinipigilan ni Holguin at Hasenovich mula sa loob ng sasakyang dagat. Hindi makalabas ng ligtas sina Holguin at Hasenovich sa sasakyang dagat habang tinatakot sila ni Scott at pinipilit niyang pasukin ang sasakyang dagat. Mahalaga ito at pag-uusapan pa natin mamaya. Nanatiling nakakulong sina Holguin at Hasenovich sa loob ng sasakyang dagat hanggang dumating ang mga pulis makalipas ang ilang minuto. Pagdating ng mga pulis, inihatid nila si Scott palayo sa sasakyang dagat. Ngayon, mula roon, sinasabi ng mga nagrereklamo na umalis si Scott sa marina. Ngunit wala pang 15 minuto ang lumipas, bumalik siya. Tumakbo papunta sa sasakyang dagat at sinasabi ng mga nagrereklamo na natakot sila para sa kanilang kaligtasan. Ngunit pagkatapos, ay iniulat na dinitin siya ng mga pulis. Tawili-wiling palitan ng mga pangyayari tungkol sa takbo ng oras doon. Ipapatugtog ko ang bodycam sa isang saglip na hindi tumutugma sa kwento na nakikita ninyo. Pero sinasabi ng mga nagrereklamo na pagkatapos mangyari ang lahat ng ito, di umani nag-post si Scott tungkol dito sa social media. Sinubukang kumita mula sa di umani nangyari sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga t-shirt at iba pang paninda. At ginawa niyang biro ang insidente. Ibig kong sabihin, tingnan mo, naiulat na naglabas siya ng paninda dito. May iulat na naglabas siya ng t-shirt na may larawan ng kanyang mugshot mula sa insidenteng ito na may quote na, "It's Miami." Lahat ito ay pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto. Ibinenta ito sa kanyang merch site. Ngayon, gusto kong tandaan mo ito dahil nagbubukas ito ng isang interesting na usapan tungkol sa danyos, di ba? Kung ano ang hinihingi nila sa demanda, ano ang naging pinsala. Ipapaliwanag ko pa ito. Ang kaibahan sa kasong ito, na nabanggit ko na rin, ay may police bodycam footage na nakakuha ng ilang sandali ng insidente. Maging mapanuri sa panonood. Nasa YouTube page namin lahat ito. Meron kaming buong, sa tingin ko, 30 minuto ng buong bodycam na ito, pwede mong panurin. Gusto kong ipakita sa iyo ang mga sandaling tingin ko'y mahalaga. Panoorin mo ito. Nagrenta ako ng bangka. Dumating ang mga may-ari sa bangkang ito at sinipa ang pinto ng 2:00. Hindi ko alam ang mangyayari. Kumatok sila sa pinto. Hindi ko maintindihan. Pagkababa ng bangka, walang away o kagatan. Hello, naging loko na ako, Frank. Oo, ayos lang, nasa bangka mo ako, may dalawa ako sa.
Sila dito. Oo, nakita ko yun. Pwede mo bang subukan ulit? Kailangan kong maintindihan ang nangyayari. Nirentahan ko ang bangka. Isa siyang artista. Sinabihan ako dapat nandoon ng alas 2. Pero alas 2:52 na at nasa kwarto pa ako. Binuksan ng kapitan ng pinto gamit ang sipa ng alas 2. Siguro medyo bago mag alas 2. Sinabi ko sa kanya na bastos yung pagsipa niya ng pinto habang kasama ko ang kaibigan ko sa kwarto. Dumating ang may-ari at tinanong ko, bakit hindi mo tinawag ang security ko? Ito ang security ko rito. Ngayon, nandito lang ang may-ari, kapitan at pamilya niya. Okay lang, may gulo ba? Wala po. Nagbayad ako ng 20,000 para sa bangka. Hindi na ako makikipagtrabaho sa inyo. May-ari at kapitan ng bangka ito. Kumatok sila kasi sabi mong pass. Sinipa ang pinto kasi lampas na alas 2 at gusto nilang palisin ng tao sa bangka. Sinipa nila ang pinto tapos may tubig sa gilid. Ngayon, gusto niyang paalisin ng tao at galit siya, di ko alam kung bakit. Sabi niya, ako bahala sa'yo, bawal gamitin telepono ko. Dati, fans pa sila pagdating nila. Hello, umupo ka, kasama mo ako. Hindi ko itatanggi. Oo mga kaibigan, hey! Sinabi ko sa'yo na umupo ka. Nagre-record ako kasama mga anak ko. Umupo ako, kasama ka. Ibaba ang telepono mo. Kasama mo ako, Travis. Ano pangalan mo? Official, halika dito. Sige. Pumasok ka. Oo, ikinagagalang kitang makilala. Dami ng China. Ako, si. Ikinagagalak ng makilala. Ganun talaga. Ano pangalan mo? Alvarenda. Hindi mo ba ako kamayan? Hindi, pili ka na lang. Sinabihan kitang umupo. Oy, makinig ka. Oy, kailangan mong makinig. Gusto ko lang malaman ang mga pangalan bago kayo makipag-usap sa akin. Huwag kang mag-alala. Anong nangyayari? Ako ang nagrenta ng charter na ito. Susubukan na namin mag-enjoy. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pa itong subukan. Alam gusto. Meron kahit sa Hindi ko alam kung anong hindi. Pero ang gusto ko lang talaga ay magkaroon ng totoong pag-uusap. Ako ay tunay na masayahin at gusto mag-enjoy. Tama ba? Kapag gusto ko at nagre-renta ako, para sa akin, walang kwenta ang mga bangka dito sa Miami. Kahit siyam na po, o 100 talampakang bangka pa, o kahit ano pa. Kung nirenta man nila ang bangka ng 4 o 8 oras, wala akong pakialam. Sige, ano ba talagang gusto mo sa kanila? Wala. Ang gusto ko lang ay respeto. Paalis na sana ako. Walang sino mang makakapapaalis sa akin dito. Pwede nilang tawagan ng siyam na raan 11. 1,011, 1,111, pero wala pa rin makakapapaalis sa akin dito. Uupo ako, hindi ka nakikinig. Magkano? Oh, kumuha ka ng kutsara. Salamat, siyang security guard mo. Nasaan siya? Oo, ganyan talaga. Lahat ng mga anak ko ganyan. Bilyon-bilyon na to. Lahat ng mga anak ko parang sasamahan kita. Huwag mo akong hawakan. Umupo ka. Hindi ko sinabing umalis ka. Ayokong mamiss to. Sinabi mo ba yon? Gusto mo bang umupo ako sa tabi mo? Ano pa ang gusto mong gawin ko? Dahil titingnan ko kung anong laman ng bag mo. Mahirap magkaroon ng mga hard drive sa bahay. Makinig ka! Sige, gusto mo maging magalang? Sobrang magalang ako. Ano alam mo sa akin? Ako ang pinaka-smooth na gago. Alam mo na, makindi ka lang sa amin. Yun lang. Wala silang makikita sa akin, baby. Sinasabihan na kitang umupo, pero ikaw pa rin. Sabi mo umupo ako. Ikaw ang umupo. Umupo ka. Siguraduhin mo tingnan ang backpack na yan, ha? Tingnan mo ang backpack na yan kasi ikaw ang nagsabing tingnan. Anong pangalan mo? Uy! Halika dito. Siguraduhin mo suriin mo yung backpack. Suriin mo yung backpack. Ngayon, ito ang kwento niya tungkol sa nangyari, tama? Wala tayong video ng buong di umano'y alita na inilarawan dati sa reklamo. Kaya ako natanong, may kamera ba sa loob? Maaring sabihin ng mga nagrereklamo na ipinapakita ng video na medyo agresibo, magulo at lasing siya, lalo na sa pakikitungo niya sa pulis. Pwede nilang gamitin ang argumentong yon. Kung ganito siya sa pulis, paano pa kaya sa amin na sibilyan? Yan ang iniisip kong argumento kung gagamitin nila. Ang kontra-argumento na maaaring gamitin ng depensa ni Ginoong Scott ay, ano bang masama sa ginagawa niya? Hindi niya pinapakita ang karahasang inaangkin nila. Maaaring sabihin ng abogado niya na siya ay nakikipagtulungan. Sinusubukan lang niyang makipagkamay. Ikinukwento lang niya ang panig niya. Narito ang kapitan mula sa Meta na naglalahad ng kanyang salaysay tungkol sa nangyari.
Pagkatapos naming dumating dito, ang usapan ay umabot hanggang hating gabi. At pumunta ako sa banyo. Pumunta ako doon. Madilim. Hiniling ko sa kanya na gawin yun. Nasa bangka na siya. Oh, ito si everyone. Pasensya na everyone kahit saan. Nasa telepono. Kaya lahat na nakuha ko. Nasali ka ba o saksi lang sa gulo? Hindi, sigurado ako. Binutom ako dito. Yun ang ikinalulungkot ko. Ikaw ba? Kaya kumatok ako sa pinto at sabi niya, parang bukas naman yung pinto. Sabi namin, sige, pasok na at itakda sa hating gabi, tama? Mga 20 minuto ang lumipas. Kumatok ulit ako sa pinto. Kaya para umalis yun, Astig. Anong susunod pag natulak na ang bangka? Binabayaran nila, isasama mo sila, tapos babalik kayo at aalis sila. Oo, bumalik kami pero sabi niya ayaw niya pang umalis. Pagbalik ko, mga opisyal, paglabas niya ng banyo, bigla niya akong tinulak at sinabing, "Hoy, bakit mo ako dinidisrespeto? Ano bang sinasabi mo?" Binuksan mo ang pinto. Gusto ko sana makasama ang mga babae, pero bahala ka na. Maubos ang oras mo ng 2:00. Dinala ko ito sa aso. Sige. Tapos lumabas siya, nung paalis na siya, tinawagan ko yung mga manager, yung mga may-ari ng bangka. Sinabi ko sa kanya, "Oy, may nangyayari dito. May problema ako dito." Itong tao na to, may kasama siyang security na may baril or kung ano man. Security. Kaya itong tao na to, may baril or kung ano man. Tinawagan ko agad ng security nang sinimulan nila akong itulak. Sabi niya, "Sige, tatawagan ko ang security." Ayokong hawakan siya. Alam mo yun, ayokong saktan siya. Hindi ako ganon. Gagawin. Tapos, nakipagtalo siya sa akin. Sabi niya, hindi, pumunta lang daw siya para makausap ako ng mag-isa. Sa tingin ko, may mas marami pang tao sa loob. Dayon, ilan yan sa kanyang kwento, di ba? At kailangan din itong tumugma sa iba pang kwento niya sa kasong ito. Tama? Ang sinabi niya sa pulis, ang inaangkin sa reklamo, sasabihin sa deposition, at kung paano siya magpapatotoo sa paglilitis. Kailangan may pagkakapare-pareho doon para sa kredibilidad. Pero sa totoo lang, ang meron tayo dito ay puro kanya-kanyang salita. Sinabi niya, sinabi niya, sinabi niya, sinabi ng babae. May ilang sandali pa mula sa bodycam na nais kong ipakita sa inyo. Makikita dito na sinasamahan ng pulis si Scott Palayo sa yate. Ngunit tila nagkaroon ng issue sa pagkuha niya sa berdeng Louis na bag na mukhang Louis Vuitton na nasa loob ng yate. Kametsya! Shout out, Kametsya! Shout out sa putang inang tropa! Lipa! Putang ina, kailangan natin tong putang ina. Anong pangalan mo? Oh! Basta naglalakad ka, ayos ka. Anong pangalan mo? Basta naglalakad ka, ayos ka. Oo. Anong pangalan mo? Sinabi ko na sa'yo. Makinig at umupo ka dito. Albarengo. Ano yun? Alvarado, ano tama ko? Alam ko na kailangan kong gawin. Ikaw! Sobrang matino ako ngayon. Huwag kayong titigil sa paglalakad, mga boys. Huwag kayong titigil sa paglalakad. Kung matapa ako, ikulong mo ako. Kapag tumigil ako sa paglalakad, nahulog sa tubig, pwede mo akong ikulong. Kapag nadapa ako, ikulong mo. Kapag nadapa ako, hinihintay kita magsalita. Alam kong gusto mo nang itigil ko. Gusto niya tumigil ako, alam ko gagawin niya yon. Ang layo ko na, sumpa ako ang magdadala nito. Ano ginagawa natin? Handa ka na ba? Ano kukunin? Handa ka na ba umalis? Wala ka sa bahay. Sa kanan mo, aliwa ko yun. Sweetie, alam mo, tumatawag ako. Tama ka, kaliwa ko yon. Ang sasakyan ko ang nandito. Security, ayun siya. Siya yung dahilan kung bakit napilayan ako sa likod. Kasama mo ako. Anan? Anong meron? Nasaan yun? Anong ginagawa niyo dyan? Mga walumpu kayo dyan. Dito tayo dumaan. Nasaan yun? Tulong! Kunin ang bag ko! Kaya binigyan kanila ng mga gwardya. Sigurado ka bang yung green ko? Oo, binigyan kayo ng mga gwardiya. Yung green kong Louis na bag. Nasa bangka pa rin yung green na Louis bag. Wala akong dahilan. May mga camera ba kayo sa dibdib nyo? Sinasayan niyo ng oras namin. Kailangan ko nung bumalik. Nasa bangka pa yung bag ko. Tinakot niyo lang ako. Kahapon tinakot niyo ako. Sinabihan niyo ako umalis na yun din o pupusasan niyo ako. Pakinggan niyo ako. Sinabi niya sa akin, kung alis ako ngayon, pupusasan niyo ako. Sinabi ko sa'yo. Hoy, makinig ka. Heto ang litrato. Sinabi ko. Ikaw! Kung may naiwan ka sa bangka, kunin mo kasama kami. Nakuha mo na lahat ng gamit mo kasama kami. May 50 pulis sa paligid ko, bro. 10 lang kayo. Ngayon, bumabalik ka na. Sabi ko sa'yo, umalis ka. Ngayon, bumalik ka. Dahil sinabi mo, umalis ako. At ngayon, bumalik ako. Bakit? Bakit ka? Bakit ka bumabalik? Dahil may naiwan ako, ikaw yon. Sabi mo, wala ka nang naiwan sa bangka.
May 50 pulis at 13 lang kayo. Kaya wala na kami mawawala. Hindi ako. Hindi ko alam kung meron pa ako. Hindi ko naman ako binigyan ng pagkakataon. Sinusubukan ko bumalik at tingnan. Sinabi mong huwag akong sumakay sa bangka o ikukulong mo ako. At ikukulong mo rin ako kapag huminto ako sa paglalakad. Hindi ba't sinabi mo yon? Sabi mo, kung titigil ako sa paglalakad, titigil talaga ako sa paglalakad. Sige, makikita natin mamaya. Sige, magkikita tayo mamaya. Kailangan mo lang gawin, pare. Di ko maintindihan bakit nandito na naman ako. Siguro tama ka. Maliit lang na kaso to, pare. Pampasok sa ari-arian matapos mabalaan. Makalabas ka rin bukas ng maga. Tahimatay na ako pagkatapos ng babala. Pagkatapos ng isa. Kahit na iwan ko ang bag ko sa bangka, ang totoo niyan. Pinayagan akong kunin lahat ng gamit ko ng mga opisyal. Sabi mo wala akong dala at hindi niyo ako binigyan ng chance bumalik sa bangka. Ano yung dalawang kaso? Pagiging magulo habang lasing at trespassing sa ari-arian. Hindi naman ako tinest gamit ang breathalyzer para masabing lasing ako. Hindi mo kailangang maging abogado para maging abogado. Paano mo nalaman na lasing ako? Kasi naamoy namin. Hindi ka pwedeng malasing sa Miami. Pwede ka naman, pero hindi ka pwedeng magwala habang lasing ka, pare. Oo, kaya siya naaresto. Ayon sa TMZ, ibinasura ng mga piskal ang kaso ng disorderly intoxication at trespassing. Alam mo ba, may fun fact pa. Hulaan mo kung sino ang nagrepresenta sa kanya sa kasong kriminal. Sino ang naging abogado niya noon sa maliit na kasong kriminal na yon? Ang mabuting kaibigan natin, si Bradford Cohen. Oo, sinabi niya noon na si Ginoong Scott ay pansamantalang na-detain dahil sa hindi pagkakaunawaan at walang pisikal na alitan. At nagpapasalamat kami sa mga autoridad sa pakikipagtulungan sa amin para sa mabilis at maayos na pagresolba ng issue. Ngayon, pwede nang tawagin ang mga pulis para magpatotoo at gamitin ang body cam bilang ebidensya kahit walang nabubuong kasong kriminal. Minsan tuloy pa rin ang civil case kahit ano nangyari sa criminal case kasi magkaibang pamantayan ng pagpapatunay. Yung isa, lampas sa makatwirang pagdududa. Karaniwan sa isang civil case, preponderance of the evidence ang kailangan. Mas malamang kaysa hindi na may nangyari, higit sa 50%, di ba? 51%. Sige, ngayon, punta tayo sa kung ano ang dahilan ng kanilang demanda. 12 claim dito, 12 batayan ng demanda. Una, assault. Kaya ang paratang, at ito ay mula sa Meta laban kay Scott. Ang paratang ay si Scott ay nagbanta at gumamit ng puwersa laban kay Frometa na layunin niyang magdulot ng mapanganib o nakakasakit na kontak. Hindi ito tungkol sa aktual na kontak mismo. Mas tungkol ito sa inaasahan, sa banta nito, na nagdulot ng makatwirang takot sa pinsala. Makatwiran. Ano ang makatwiran sa sitwasyon? Ngayon, sabi ni Frometa na dumana siya ng mga pinsala at perwisyo. Nagdusa siya ng takot, kahihiyan, matinding emosyonal at mental na paghihirap, pagkabalisa at sakit. Makikita ninyo ang lahat ng posibleng pinsala sa karamihan ng mga habol o legal na batayan ng demanda. Tama? At isang bagay na dapat tandaan para sa bilang na ito at sa lahat ng iba pa. Dapat magpasyang hurado kung nangyari ito, kung may pananakot at kung may iba pang legal na habol tulad ng sinadyang emosyonal na pagdurusa o pananakit. Nangyari ba ito? Ayon sa preponderance ng ebidensya, mas malamang kaysa hindi, yon ang karaniwang pamantayan. At pangalawa, napatunayan ba ni Frometa ang pinsala? Naipakita ba niya ang sapat na basihan para sa hinihinghing danyos? Magkano dapat yon? Karaniwan, makakakita ka ng mga ulat medikal, tala ng therapy, testimonya ng saksi, mga bagay na ganon para ipakita kung paano ka nagdusa, ipakita ang pinsala. At naisip ko na ang mga nagrereklamo ay mag-argumento ng pagbebenta niya o di umani pagbebenta niya ng mga paninda. At ang argumento ay kumikita siya mula sa nangyari sa kanila na nag-aambag sa kanilang pinsala. Iyan ay tumutulong sa pagtukoy ng danyos ng kanilang naranasan at patuloy na nararanasan dahil dito. Hindi ko alam kung epektibo ito pero yun yata ang argumento. Pangalawa, pananakit mula kay Meta laban kay Scott. Parang kaugnay na reklamo ng pananakot. Hindi na ito tungkol sa pagbabanta. Tungkol na ito sa aktwal na pananakit o pagdikit ng katawan sa isang tao. At naalala mo ang kwento na nasa reklamo, di ba? Ayon kay Meta, sinadya ni Scott ang nakasasakit at di ka nais-nais na pagdikit. Hindi lang basta nadikitan, mas malala pa. Ikatlong bilang, illegal na pagpigil sa kalayaan. Interesante ito. Kaya ayon kay Meta, pinigilan ni Scott ang kalayaan niyang gumalaw, inalisan siya ng kalayaan at hindi ito makatarungan. Sa pagkakaintindi ko, ito ay tungkol sa insidente sa bar, tama?
Umatras siya papunta sa bar at wala nang matakbuhan. Hindi ako sigurado kung false imprisonment ito kasi karaniwan may nakakulong o humaharang para hindi makalabas ang isang tao. Ibig kong sabihin, pwede mong sabihin wala siyang mapuntahan dahil natatakot siya kay Scott at nangangamba para sa kaligtasan niya. Pero kasing linaw ba ito gaya ng assault o battery? Isang bagay na pag-isipan. Count 4. Sinasadyang pagdudulot ng emosyonal na pagdurusa mula kay Meta kay Scott. Malawak ang sakop ng reklamo at maraming uri ng pag-uugali ang sakop nito. Ayon kay Meta, si Scott ay gumawa ng sinadya o pabaya at lubang hindi katanggap-tanggap na kilos. Mga technical na termino ito. Kailangan talagang lumampas ito ng husto sa hangganan. Ang tinutukoy mo ay talagang labis at mapanyarang pag-uugali. Na sinasabing ang umano'y ginawa niya ay lumampas sa lahat ng hangganan ng kagandahang asal. Bilang 5, isa na namang reklamo ng assault ito. Pero ngayon, si Ulgin laban kay Scott. 6, reklamo ng pananakit ni Ulgin laban kay Scott. 7, maling pagkakakulong. Ulgin din laban kay Scott. Pareho pa rin ang pangunahing ideya. Sa totoo lang, ang maling pagkakakulong ay tungkol sa pagkaipit nila sa barko. Wala silang takas, na-trap sila. Sa huli, mahalaga kung sino ang nagsimula, naging agresibo o humarang. Sino ang unang gumamit ng puwersa o pagbabanta? Maaring may kalamangan ng mga nagsasakdal, ang mga operator ng charter sa pagsasabing lumampas siya sa oras sa yate, kaya kinailangan naming sabihan siyang umalis. Pero mahalaga pa rin ang mga pangyayari. Mahalaga rin kung paano nila ipinahayag ang lahat ng yon. Oo, pwede mong sabihin na kanila ang ari-arian. Pinarenta nila ito. Pinaupahan nila ito sa loob ng isang takdang panahon. Maaring pumirma si Scott ng waiver o kasunduan na aalis siya o nirenta niya ito sa loob ng takdang panahon. Mahalaga ang ebidensyang yon. Pero muli, ang palitan ng usapan kung paano talaga ito nangyari, magiging mahalaga rin yon. Bilang 8, sinasadyang pagdudulot ng emosyonal na pagdurusa. Muli, si Ulgin laban kay Scott. At pagkatapos ay meron kang bilang 9, 10, 11, 12. Pareho lang ang mga ito na nabanggit ko. Pero ito naman ay para kay Hasidovich. Sige, tignan mo, ito ang simula ng bagong legal na laban para sa artista. Malamang susubukan niyang ipadismiss ito sa pamamagitan ng motion to dismiss batay sa failure to state a claim. Maaring may issue sa statute of limitations at jurisdiction. Karaniwan mong makikita ang failure to state a claim kung saan kahit tanggapin lahat ng alegasyon, hindi pa rin nasusuportahan ang mga elemento ng mga claim. Hindi nila sinusuportahan ang mga claim sa kasong ito. At hindi ito false imprisonment. Madalas itong mangyari. Minsan tagumpay, minsan hindi. Kadalasan sa demanda, magbibigay ng sagot ang panig niya. Aminin o itanggi ang alegasyon. Gusto kong bantayan ito at makita ang mangyayari dahil interesante ang kasong ito. Gayunpaman, bagong kabanata para kay Travis Scott. Yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, pakisubscribe po sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Maaari nyo rin kaming mapanood sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11:00 PM Eastern. Kita-kits mga kaibigan!